Kaya pala ako mga kababayan, kanina habang nanonood ako ng mga video sa TikTok, nakita ko tong mga video nitong isang babae, hindi ko lang kilala pero taga KOJC to mga kababayan. Nitong mga video ni Naka Eric na kung saan ay makikita nyong parang tila mga kababayan nag-iiyakan. Ano po, dahil yung isa pala sa mga kasamahan nitong si Pastor Apollo C. Quiboloy nasa kote na pala po. So sumatotal, may nakinabang na ano po na mga kababayan natin Pilipino doon sa 1 milyon na nakapatong sa ulo nung isang nahuli na Canada po ata yung apelyido mga kababayan. So anyway, eto pakinggan po natin yung balita galing po sa News 5 Everywhere na kung saan isa sa kapwa akusado ni Pastor Apollo Quiboloy nahuli na. Mga kababayan, so ito, panoorin po muna natin. Pinag-uusapan po natin yung kina Pastor Quiboloy, yung manhunt kay Pastor Quiboloy dahil siya isang pugante at ilan sa mga kasama niya na ang kaso nila ay child abuse, no? Ito yung mga bata na 7610 at qualified trafficking. No? As ito yung RA 92008. Ang katuwiran pa nga mga kababayan ng mga kasamahan nitong si Quiboloy, ano po yung mga taga-suporta niya, kathang isip lamang daw po yung mga nabiktima nitong si Pastor Apollo C. Quiboloy. At wala naman daw pong katotohanan na may nabiktima. Tanong ko lang naman, hindi ba nag-iisip yung mga member ng KOJC or talagang wala silang utak para mag-isip? Mga kababayan, dahil kung titingnan po nila, mismong yung mga biktima, nagpunta po ng Senate mga kababayan sa mismong hearing ni Senator Risa Hontiveros at inirereklamo po nila mga kababayan etong si Pastor Apollo C. Quiboloy at hindi lamang po basta biktima yung ibang naandudo na nagrereklamo laban kay Pastor, kung hindi yung isa ay mismong kamag-anak pang malapit nitong si Pastor Apollo C. Quiboloy. Tapos sasabihin lamang, hindi ko nila lahat, yung ibang mga walang utak na member ng KOJC na wala naman daw po mga kababayan na biktima. Kathang isip lamang daw po ni Secretary Abalos mga kababayan yung sinasabi niya mga nabiktima ni Quiboloy. Di ba kung titingnan ninyo, kung talagang mga makajus yung mga yan, iisipin nila yung kapakanan ng ibang tao bago yung kapakanan ng Diyos po nila na si Quiboloy. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. At ito'y sa paghahanap po natin sa kay Pastor Quiboloy at sa kanyang mga kasama, gusto ko hong ibalita, at ito'y magandang balita, na si Ginang Pauline Chavez Canada, isa sa mga kapwa-akusado ni Pastor Quiboloy sa kasong child abuse at qualified trafficking, ay nahuli na kahapon. Siya lang po ay nahuli dahil sa police operations July 11, bandang alas. Eto sa mga pamilya ni Pauline Canada, hanggat kaya ninyong kumbinsihin si Pauline Canada para tumubo pa kayo, kumbinsihin nyo na ituro kung nasa saan etong si Pastor Apollo C. Quiboloy. Kasi biruin nyo ang nakapatong sa ulo ni Pauline Canada na nahuli at nasa kote mga kababayan ng ating mga otoridad ay 1 milyon. Ngayon, nahaharap si Pauline Canada sa mga reklamo na inirereklamo po laban sa kanya. Ngayon mga kababayan, kung merong mga kapamilya itong si Pauline Canada na makakapanood ng ating live, lahat ng paraan para makumbinsi ninyo itong si Pauline Canada, kumbinsihin na ninyo para tumubo pa kayo ng 10 milyon. At sabihin ninyo sa mga kamag-anak nitong si Pauline Canada, or yung mga kamag-anak kung nanonood man sa atin, yung mga kamag-anak ni Pauline Canada, sabihin ninyo kay Pauline Canada na kahit nasa loob siya ng bilangguan, buhay yung pamilya niya, basta ituro lamang niya kung nasa saan etong si Pastor Apollo C. Quiboloy at yung 4 niya pang kasamahan. Natulungan niya pa yung pamilya niya at napagbayaran niya pa yung kasalanan niya. Mga kababayan, dahil nakikipagtulungan siya or makikipagtulungan siya sa ating mga alagad ng batas. So ngayon kung may isip yung mga pamilya ni Pauline Canada, kausapin nyo na hanggat maaga pa etong si Pauline Canada na ituro na kung nasa saan ang kinalalagyan nitong si Pastor Apollo C. Quiboloy. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. Una ng hapon sa isang bahay sa Emily Home Subdivision, Kapampangan, Davao City, sa bisa ng isang warrant of arrest. At gusto ko rin sabihin, bago po mahuli itong si Canada, siguro mga bandang July 9, mga higit kumulang alas 9, 9:30 ng umaga,
isang hindi nagpakilalang caller ang tumawag sa hotline ng Regional Investigation and Detective Management Division ng office dito po sa Region 11 kila Nick Torre para i-report sa police na nakita niya ang isang babae, no, na kamukha ng nasa litrato ng wanted poster na nilabas ng PNP na may reward na 1 milyong piso sa Emily Home Subdivision, Kapatian, Davao City, no. Ang nung tanongin siya kung ganito itong tao na nakita niya ay sinabi niyang ito nga ay si Pauline Canada. So nagkataon na bago matanggap ang tawag ng anonymous callers ay talagang nagsasagawa na ho ng operation, no, ng masinsinang surveillance ang mga intelligence operatives na mula po sa PNP po natin at of course iba pang mga kasamang ahensya ng gobyerno dito po sa Emily Home Subdivision. At dahil nga rito, no, nahuli itong si Pauline Canada. So ngayon mga kababayan, talagang ito isang patunay na maganda ang tinatakbo talaga buhat nung mapatungan ng reward sa ulo itong mga kasamahan nitong si Pastor Apollo C. Quiboloy. Kasi mga kababayan, nagiging interesado talaga yung mga tao. Baka ngayon mga kababayan, kung makikita ninyo, ang inuuna lang na mga kababayan nating Pilipino na ipagtuturo ay yung mga kasamahan ni Pastor Apollo C. Quiboloy, tapos ihuhuli nila etong si Pastor Apollo C. Quiboloy. Kasi nga, malaki pa ang tsansa na yung patong sa ulo ni Pastor ay madagdagan pa, mga kababayan. Ayon po yan sa PNP kasi ang sabi po nila mga kababayan, pag-aaralan pa nila kung talagang madadagdagan pa ang reward na nakapatong sa ulo nitong si Pastor Apollo C. Quiboloy. Pero ang maganda po dito mga kababayan, maganda yung progreso buhat nung napatungan sa ulo etong si Quiboloy at yung kanya mga kasamahan. Dahil kita nyo kung mapapansin nyo, sakto daw na nung nagsasagawa ng operasyon etong ating mga alagad ng batas ay may tumawag na isang caller mga kababayan at yung sumbong nung tumawag na yon na nagturo dito kay Pauline Canada mga kababayan nagkatotoo kasi nga nahuli at nasa kote etong si Pauline Canada. So ibig sabihin maganda ang tinatakbo nung reward na nakapatong sa ulo nitong mga kasamahan ni Pastor at reward na nakapatong sa ulo nitong si Pastor Apollo C. Quiboloy. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. And so mga kasama sa puntong ito, gusto kong ipapresenta sa inyo itong si Pauline Canada. Pakipasok na siya rito. Yan na! Baka mamaya yung tumawag sa mga kapulisan na nagturo kay Pauline Canada, isa sa mga vlogger ni Quiboloy ha. Yung mga vlogger ni Quiboloy dyan, baka tumitira kayo ng palihim ha. At kayo ang dahilan kung bakit nahuli etong si Pauline Canada. Baka lang naman. Ayan na. Ayan na po. Pinapakita po namin sa inyo si Pauline Canada na isa po siya sa mga hugante na nagtago, no? At nakita po ninyo kung kaano kaimportante ang pagtutulungan ng bawat isa. Tama. Maski pa paano ay nakatulong ang reward dito dahil nga dito sa tumawag na ito. Sa mga nagbabatikos tungkol sa reward, ulitin ko lang. Ito ay galing sa mga pribadong tao. Hindi ho binibigay sa akin ito. Sila mismo ang magbibigay doon sa tao in format. Hindi dumaan at malinaw po yan, inanunsyo natin yan. Ang importante ay magkatulungan at mahuli ang mga hugante. Kaya sa tumutulig sa, siguro tanongin nyo sarili nyo, ano mas mabuti? Ang tumulong para mahuli o tumuligsa? Kaya hinahamon ko kayo. Hindi pakikinggan yan ng mga DD-shit. Walang utak yung mga yan eh. Ang mahalaga sa kanila mga kababayan, tumuligsa para may trip to Hong Kong, trip to Macau, trip to kung saan-saan mga kababayan, galing kay Quiboloy, di umano.
Yan yung mahalaga sa kanila. Wala silang pakialam at hindi nila alam yung salitang pakikipagtulungan. Dahil puro sarili lang po nila yung iniisip po nila mga kababayan. Kaya kahit anong paliwanag ng gobyerno at panawagan na makipagtulungan, eto mga taga-kabila na tumutulig sa mga kababayan sa ating gobyerno, hindi makikinig ang mga yan. Kasi nga naman, paano mo pakikinggan yung panawagan ng gobyerno na makipagtulungan ka kung may trip to Hong Kong ka, tapos marami ka pang pagkain, tapos may trip to Macau ka pa, mga kababayan, at kung saan-saan pa na mga bansa. Ano po, paano ka makikinig sa panawagan ng gobyerno kung binubusog ka ni Kibuloy? Diba mga kababayan, ganun kasi yung pananaw nung mga yon, di umano. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Kayo, siguro mas mabuti, ikayati nyo na lang si pastor at mga kasama na sila na lang ay sumuko. Tama! At ito ang sinasabi namin sa kanila. Lumiliit na ho ang mga pinagtataguan ninyo. Lumiliit na ang mga lugar na ito dahil hindi ho titigil ang kapulisyan, ang military, ang buong pwersa ng gobyerno para kayo ay dakipin. Ang amin lang po mensahe ay please, kung talagang wala kayong kasalanan, sumuko na kayo. Ganun na ho kasimple ito. Tuloy na agad natin yan dito sa isa pang balita na kung saan mga kababayan, ayon daw po dito kay Secretary Abalos, ito daw pong si Kibuloy mga kababayan ay sumuko na. Ito naman daw si Kibuloy naandito lamang daw po mga kababayan sa Pilipinas at lumiliit na daw ang mundo nitong si Pastor Apollo C. Kibuloy. Kaya nga kung makikita ninyo, kung mapapanood ninyo yung mga video ni Naka-Eric, nitong sinabadoy, talaga mga kababayang nag-iiyakan Dahil ang sinasabi ng mga taga-suporta nila, lalo na yung mga nagtatrabaho sa SMNI, ang sinasabi nila hanggang ngayon daw ay nakapiring pa rin ang batas. Ano po, at hindi pa rin daw mga kababayan umuusad ang batas. Pero kung titingnan natin, dahil nga sa pagkakahuli nitong si Pauline Canada, talagang umuusad yung batas at yung reward na nakapatong sa mga ulo nung mga puganteng pinaghahanap ng batas, mga kababayan. Ano po, ngayon panoorin naman po natin etong isa pang babala ni Secretary Abalos dito kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Pakinggan po natin. Second Chief, nabanggit nyo na limited na lang yung pinaggagalawan nitong iba pa natin mga hinahanap. Burado na ba o mabubura na ba natin sir yung anggulo na ng bansa si Pastor Kibuloy or kung sino man doon sa apat pa natin hinahanap? There's always a lot of possibility, no, na maaaring kung saan parte sila ng mundo. There's always that possibility. Pero sa aming nakikita sa ngayon, nandyan lang yan. Nandito lang yan sa Pilipinas. Nandito lang yan. At we will assure you this as what we've assured you before. Ang hirap mga kababayan, ang kalaban ng kampo ni Kibuloy buong puwersa na ng gobyerno kasi pinaghahanap na etong si Kibuloy pugante, etong si Kibuloy at yung mga kasamahan niyang kapwa fugitive. Mga kababayan, ngayon kung mapapansin nyo, sa sinabi ni Secretary Abalos na lumiliit na ang mundo nitong si Pastor Apollo C. Kibuloy, asahan natin sa mga susunod na araw, buwan, baka masakote na etong si Pastor Apollo C. Kibuloy. Dahil kung mapapansin nyo, yung mga kasamahan niya katulad nitong si Pauline Canada, nahuhuli na at nasasampula na. Sa pagkakahuli ng isang kasamahan nitong si Pastor, eto na yung isang hudyat din mga kababayan para unting-unting maubos yung mga yan at mahuli ng ating gobyerno. Kasi ang kalaban po nila talagang buong pwersa na ng ating gobyerno. Kaya nga nasasabi ni Secretary Abalos na lumiliit na yung mundo ng kampo nitong si Pastor Apollo C. Kibuloy. Lumiliit na ang Pilipinas para sa kanila. Lumiliit na ito. Ganyan gumalaw ang pulis, ang military. Sa kanya magtatago niyan, ang taong bayan pa. And it will only show one thing. Remember, ito po'y pugante. Ito hindi namin ginawang demanda ito, hindi. At ang sala sa kanila ay napakasimple. Ito yung kasong child abuse, bata. Tama. Bata, isipin niyo yan. At trafficking. Yan ang mga kaso ng mga taong yan. Ang malimit ko nga makita ngayon sa post ng Facebook, namumroblema kami sa pambili ng ganito ganyan. Iniisip namin yung buhay namin sa pang-araw-araw. Pero thanks God kasi dumaan yung picture ni Kibuloy dun sa kanilang mga wall. Mga kababayan, at kung may pagkakataon daw sila na makita itong si Pastor Apollo C. Kibuloy,
hindi na sila magdadalawang isip na ituro etong si Pastor kasi hindi naman po ito nakakapanghinayang na ituro sa alagad ng batas mga kababayan dahil yung mga nabiktima di umano nitong si Pastor Apollo C. Quiboloy mga bata mga kababayan at mga kababaihan po at hindi lamang po mga kababayan yan yung nabiktima nitong si Pastor kung hindi pati yung kamag-anak niya na biniktima niya nang walang patawad. Kung mapapansin nyo, di ba noong mga nakaraang buwan nagawa natin ang reaction video yung isa sa mga kamag-anak ni Quiboloy na talagang pinahirapan po ng sobra. Kaya nga hindi nakakapanghinayang na ituro etong si Pastor Apollo C. Quiboloy at maaresto ng ating mga alagad ng batas. Ano po, ipagpatuloy pa natin. At ang nag-issue ng warrant of arrest ay isang korte. Tama. Na ay nag-i-implement lamang. Basta meron pa yung sistemang sinasabi at ito'y hindi nasusunod. Just imagine kung lahat ng tao ganito. Babaksak ang sistema ng hustisya sa atin. And this is the backbone of Philippine society. We cannot allow that. And that is the role of the PNP and of course the military. Working government na talagang very lively ang demokrasya, lalo na ang hustisya, which is the very foundation of our country. Masyado kasi nilang minaliit mga kababayan etong si Abalos. Akala kasi nila eto ay katulad ng mga kasamahan nila, nalalambot-lambot. Ano po at mga takot mga kababayan. Pero hindi nila alam na gaganyan-ganyan lang yang si Secretary Abalos. Pero kita nyo naman kung gaano katapang kahit sino mga kabangga mga kababayan walang pakialam. Ano po, eto nga yung payo ko sa mga didishit yung mga minamaliit ninyo na itinalaga ni PBBM bilang sekretarya ng iba't ibang departamento, tingnan nyo kung paano magtrabaho. Nasampula na agad ng isa yung kasamahan nitong si Quiboloy at ngayon hawak na po ng ating alagad ng batas. Ano po, kaya kung ako dun sa iba pa na mga nagtatago na mga kasamahan nitong si Quiboloy, ngayon pa lang po mag-isip na kayo dahil baka bukas makalawa kayo na po yung susunod. Ano po na maaaresto? Ano po, ipagpatuloy pa natin. And we will make sure these roles of the PNP and of course ng ating mga kasama sa Army talagang gagawin po namin ito. Kaya hindi kami matutulog dito. Kaya nga ako, ang aking panalangin naman na, Pastor, alam ko naman na you have your reasons, no? Sinasabi mo, you're innocent. Just surrender. Ipresenta mo ito sa court of law. Sinabi mo before, naalala ko yun. Sa Senado, sinabi mo na hindi ka haharap sa Senado. Nahaharap ka na lang sa korte. Pagkakataon. This is now the time to present your evidence. This is the time to present your lawyers. No? We've got procedures in court na susundin ito. At kung sakali man, merong appeal ito, etc. Maraming na talagang tama ang proseso ng hustisya sa ating bansa. At lahat ay dapat sumunod dito. So maliwanag naman mga kababayan, ayon dito kay Secretary Abalos, talagang gagawin niya ang lahat. Sa madalit salita, ibibigay ang lahat para mahuli etong si Pastor Apollo C. Quiboloy at para mapatunayan din sa mata ng publiko na may hustisya pa rin dito sa ating bansa kahit na ang kalaban mo mga kababayan sa kaso big fish pa at ikaw ay hamak na pobre lamang. Ano po, may hustisya pa rin mga kababayan dito sa ating bansa lalo na sa panahon ngayon na ang presidente ay eto pong si PBBM. Kaya yung mga dating sinasabi na kaibigan daw ni PBBM, ngayon hindi porkit kaibigan ka or naging kaibigan ka ni PBBM, kukonsintihin niya mga pagkakamaling ginawa mo. Kailangan mong pagbayaran kung ano yung mga nagawa mong pagkakamali. Hindi pwede sa panahong ito ngayon na porkit kaibigan ka at tinulungan mo siya, binigyan mo ng platform para manalo sa politika, kakampihan ka na. Wala pong ganun sa panahong ito ngayon. Lahat tayo pantay-pantay. Pagka nagkasala ka, kailangan mong pagbayaran yon sa administrasyong ito ngayon. Kung nung panahon ni dating Pangulong Duterte ay nakakalusot ka kasi may tagalakad ka, sa panahong ito ngayon hindi ka makakalusot. Ang kailangan mo lang gawin, magpakita, sumuko at harapin yung mga demanda laban sa'yo, Pastor Apollo C. Quiboloy. Kaya kung talagang anak ka ng Diyos at may bayag ka, sumuko ka na. Ganun lamang naman kasimple. At gamitin mo yung kapangyarihan mo, yung mga pera mo para ipagtanggol ka ng mga abogado mo. Ganun lamang kasimple, mga kababayan, para mapatunayan niya na inosente talaga siya at wala siyang nalabag na kasalanan. Ano po mga kababayan, at hindi talaga tunay yung mga inaakusa sa kanila base sa kanya. Ano po, ngayon punta naman po tayo mga kababayan dito pa sa isang balita na nakita natin na kung saan hindi ko alam kung bakit ganito yung sinasabi nila kay Secretary Abalos.
Dahil kung titingnan naman po natin mga kababayan, yung mga ginagawa nitong sina Secretary Abalos, eto po ay galing sa korte mismo. Mga kababayan, dahil meron po silang warrant of arrest na mismong galing sa korte at nag-i-implement lamang po sila. Sa madalit salita, ginagampanan lang nila yung kanilang trabaho para mahuli yung akusado, mga kababayan, na galing mismo sa korte. So ngayon kung titingnan po natin, pakinggan nyo ang komento nitong isang babaeng ito. Hindi ko ito kilala kaya ang tawag ko isang babae. Mga kababayan, hindi ko alam kung may utak ba or nawala na yung utak dahil sa pagsuporta dito kay Kibuloy. Eto, pakinggan po natin. Itong si Abalos, ginagawa niya pong tagapagligtas yung sarili niya sa mga imaginary victims niya. Para itong mga komunista yung gagawa sila ng mga problema nilang senaryo, hindi naman talaga nag-e-exist. Kung baka ginagawa nilang bida yung sarili nila. Human shield. Mga bata. O di ba? Ano yung sabi niya mga kababayan? Ulitin nga natin, si Abalos daw ay ginagawang tagapagligtas yung sarili niya sa mga biktima na parang imaginary lang. Mga kababayan, parang sinasabi nila na yung mga nabiktima di umano ni Pastor Apollo C. Kibuloy ay hindi naman po totoo at kathang isip lamang po. Alam niyo kung tutusin mga kababayan ha, eto respeto sa mga babae. Pero itong sasabihin natin mga kababayan, medyo real talk to, mahirap magsalita pag alam mo sa sarili mo na labag sa loob mo yung sinasabi mo. Kasi tingnan nyo mabuti mga kababayan yung reaksyon ng kanyang muka. Halatang wala siyang alam sa kung ano yung ginagawa nitong si Kibuloy. Alam naman natin mga kababayan, from the start ng Senate, nitong si Senator Risa Hontiveros na inakusahan, etong si Kibuloy na di umano ng molesta ng ganyan, ng biktima ng mga kababaihan, ng mga bata, mga kababayan at nung kanya pang mga kamag-anak di umano, talagang makikita ninyo na naglakas ng loob yung mga kababayan nating Pilipino na pobre na katulad natin para harapin yung big fish na katulad ni Kibuloy. Kahit hindi nila alam mga kababayan kung ano yung kahihinatnan po nila at kung ano yung posibilidad na mangyari sa mga buhay po nila. Pero mga kababayan, ano ang ginawa nitong big fish na si Kibuloy? Saglip na harapin yung mga pobre na katulad natin, minaliit pa. Mga kababayan, at mga simpleng kaso lang naman daw yan. Ano pa yung sinabi? Dalhin sa proper forum at dun siya haharap. At nung nasa proper forum na, ginawang tanga yung korte dahil hindi naman po siya sumipot at hindi siya nagpunta. Hindi lang yung korte yung ginawa niyang tanga, kung hindi, ginawa niya ding tanga yung mga pobre na nagrereklamo laban po sa kanya. Yan ba ay makatuwiran? Hindi mga kababayan. Kaya nga kung mapapansin ninyo, eto respeto sa lahat ng mga kababaihan, pero etong babaeng ito di umano, parang walang utak. Sana hindi siya yung nabiktima, mga kababayan, dahil kung siya yung nabiktima ni Kibuloy, ewan ko lang, baka isa rin siya dun sa nagrereklamo laban kay Kibuloy. Ano po, pasalamat na lang talaga at etong babaeng ito, hindi siya yung nabiktima. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Itong si Abalos, ginagawa niya pong tagapagligtas yung sarili niya sa tingnan nyo, imaginary victims niya. Para itong mga komunista yung gagawa sila ng mga problema na. Kayo ang tunay na komunista. Kung hindi kayo komunista, hindi kayo mananawagan na magbitaw sa posisyon ng ating presidente at hindi kayo mananawagan na iluklok yung presidente ay yung vice-presidente na wala namang kakayanang mamuno bilang presidente ng ating bansa. Hindi kayo sapilitang gagawa ng kung ano-anong mga rally dyan para lang patalsikin yung presidente na nagtatrabaho ng maayos at tapat sa ating bansa. Kayo yung mga komunista. Sa totoo lang mga kababayan, etong mga to. Dahil alam nyo, trabaho ng isang komunista mga kababayan na mag-red tagging ng kung sino-sino para yung kanilang ginagawa ay maipuna sa iba. Yun ang trabaho ng isang komunista. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali, ako sa dito, ako sa doon. Yan yung trabaho nila. Kaya nga kung mapapansin nyo, tingnan nyo ha, kahit walang utak, kahit walang alam sa itinatakbo ng isyo, makapagbigay nga lang ng salita para ipagtanggol si Kibuloy, gagawin ng lahat kahit mapahiya yung sarili. Mga kababayan, ano po, ito, pagpatuloy pa natin. Malalang senaryo, hindi naman talaga nag-e-exist. Kung baka ginagawa nilang bida yung sarili nila. Human shield. Mga bata. Hindi daw nag-e-exist yung mga biktima. Ano po mga kababayan, kung hindi nag-e-exist pala yung mga biktima, ano yung mga pumunta ng Senado at nagrereklamo labang kay Kibuloy? Ano yung mga kamag-anak di umano ni Kibuloy, yung isang lalaki pa nga, apo pa nga ata ni Kibuloy yun or pamangkin, na nagrereklamo na pinagmalupitan siya dahil lang sa hindi nakakota, mga kababayan. So yun pala, hindi pala nag-e-exist yun. Yun pala, yung palang nakita natin mga biktima dun sa Senate hearing, yung pala ay kathang isip lamang ng ating mga utak, mga kababayan.
Parang ganon yung gustong ipahiwatig nitong bobong babaeng ito. Di umano. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Nakita niyo naman po sa video anong ginawa po ninyo. Ito'y nabubulag-bulagan po kayo. Huling-huli na nga kayo. Lalo niya lang po binabaon yung mga sarili niyo dyan sa mga hukay. My God, Abalos. Baka, Doc Loring, kailangan din siguro magpa-check nito ni Secretary Abalos. Tulad ng panawagan natin na magpa-drug test itong si Bongbong Marcos. Kita nyo kung gaano sila Diba mga kababayan, alam nyo sa totoo lang sa ginagawa ng mga to, ibinabaon lalo nila si Kibuloy, lalo nilang ginagalit ang sambayan ng Pilipino na talagang naghahangad ng hustisya para sa ating mga kababayan. Kasi pag ganito yung usapin mga kababayan sa totoo lang, mabilis uminit yung bait natin Kasi ginagawang tanga yung mga Pilipino, ginagawang tanga yung mga kababayan natin Pilipino. Biruin nyo, sasabihin hindi nag-e-exist. Ano pala yung napanood natin sa Senado? Hindi nag-e-exist pala yon. Sa madalit salita, ginagawa ng Senate na utu-uto ang mga kababayan natin Pilipino na mag-hearing doon tapos kathang isip lang yung mga nabiktima nitong si Pastor Apollo C. Kibuloy. Alam nyo kung tutusin mga kababayan, hindi ko alam kung anong purpose ng SMNI para mag-hire ng mga bobong broadcaster. Sa totoo lang, mga kababayan, marami diyang may utak, marami diyang qualified at makakapagbalita ng maayos. Ito nga yung isang halimbawa Kung matatandaan nyo, di ba natalakay natin, yung balita na kung saan nagbigay ng payo etong si BP Inday Sara Duterte sa mga bagong graduate ata or future journalist mga kababayan. Ano yung sabi nitong si BP Inday Sara Duterte? Wag daw mag-iimbento at wag gagawa ng kwento at wag mag-a-assume. Dapat kung tutusin, kung talagang may utak etong si BP Inday Sara Duterte, kakausapin niya yung mga katulad nito na talagang halatang halatado na nag-iimbento ng kwento. Kitang-kita ng sambayan ng Pilipino na nag-e-exist at may mga tao na nagrireklamo labang kay Kibuloy. Tapos gagawa ng ka-fake newsan etong babaeng ito na hindi daw po nag-e-exist. So dapat ito yung kinakausap ni BP Inday Sara Duterte at pinapangaralan niya. Pero hindi kayang gawin yan ni BP Inday Sara Duterte kasi pabor sa kanila yung sinasabi ng mga yan na pagtatanggol sa mga kasamahan po nila. Pero anyway mga kababayan, ipagpatuloy pa natin yung usaping yan dito pa sa isang bobo na nakita natin. Ngayon lang ako nakakita ng presidente na ang kanyang solusyon sa problema sa kriminalidad at sa pag-breakdown ng mga batas na siya mismo ang may pakana kung bakit nangyayari ito. Hindi niya alam kung paano mamuno, ay mag-promote ng vigilantismo. Ang paglalagay... Kung titingnan nyo, bobo hindi, sa totoo lang mga kababayan, ako minsan nakakapagbigay tayo ng sentimiento at paliwanag na minsan mga kababayan, hindi naman tayo perfect sumasablay din. Kaya nga minsan humihingi tayo ng pasensya pagka nagkamali. Uulitin ko lamang po hindi po ang ating presidente yung nagpatong sa ulo ni Kibuloy. Hindi po yung ating gobyerno ang nagpatong mismo sa ulo nitong si Kibuloy. Kung hindi, yung mga kababayan po nating Pilipino na nagtulungan, nagambagan, mga kababayan at may kakayanan na magbigay ng pera para sa ikadadakip at ikahuhuli nitong si Pastor Apollo C. Kibuloy. Maliwanag naman ang sinabi ni Secretary Abalos yun ay hindi dumadaan sa kanila. Ang kusang nagbibigay nung pabuya yung mismong private na tao na talagang naglagak ng pera para magkaroon ng patong sa ulo etong mga katulad nitong si Kibuloy. Diba maliwanag yung sinabi ni Secretary Abalos? Kaya nga kung makikita ninyo, mas matalino pa. Sinasabi nila, bobo daw si Nino Barsaga. Pero mas matalino pa kay Ka Eric si Nino Barsaga mga kababayan. Mas magaling pa si Nino Barsaga kaysa dito kay Ka Eric. Kasi kung titingnan ninyo, ang sinisisi niya sa ating presidente kay PBBM kung bakit daw nagkaroon ng patong sa ulo etong si Kibuloy. Hindi daw solusyon mga kababayan yung paglalagay ng reward sa ulo ng isang pugante para lang masabi mga kababayan ay kadadakip ito niyon. Ngayon kung titingnan natin, hindi naman si PBBM ang nagpatong sa ulo nitong si Kibuloy. Kung hindi, kung mapapansin nyo nga yung sinabi ni PBBM, wala siyang nakikitang masama doon sa nakapatong sa ulo nitong si Pastor. Karapatan ng taong bayan na makipagtulungan sa gobyerno para sa ikadadakip nitong si Pastor Apollo C. Kibuloy. Ngayon mga kababayan, kung yan ay kini-question po nila, ang questionin nila mga kababayan etong si Pastor. Kasi hanggang ngayon, hindi siya sumusuko at hinintay niya pa na magkapresyo yung ulo niya bago siya sumuko. Mga kababayan, hinihintay niya pa siguro na tumaas pa ng tumaas yung nakapatong sa ulo niya
bago siya sumuko at may makinabang na iba. Ano po, ngayon ipagpatuloy pa natin. Lagay ng reward kay Pastor Kibuloy at sa mga ministro ng Kingdom of Jesus Christ ay ang pinaka-inutil na pwedeng gawin ng isang inutil na leader. Ibig sabihin, hindi niya kayang ipatupad. Ikaw ang inutil. Di ba kung makikita ninyo, kada nagsasalita siya mga kababayan, parang boses ng isang inutil. Saan ka ba naman nagkatala? Maipagtanggol mo nga lang si Kibuloy. Ng batas. Gagawa ka ng kwento at palalabasin mo na ang presidente ang nagpatong sa ulo nitong si Pastor Apollo C. Kibuloy. Paano pag tinanong ka kung ano yung patunay mo na presidente talaga yung nagpatong sa ulo nitong si Kibuloy? May ebidensya ka maipapakita. Baka mapatulad lang ulit at maulit lang ulit yung nangyari sa Congress na kung saan kinakailangan mong humingi ng public apology doon sa tao na pinatungkulan mo at ginawan mo ng kwento dahil sa wala kang maipakitang ebidensya, Ka Eric. Alam mo, Ka Eric, sa totoo lang, magaling ka sana. Kaso nga lang, pagdating sa pagprotekta kay Kibuloy, nagiging sinungaling kang tao ka. Eto, kung napapanood to ng mga taga-suporta ni Ka Eric, pwedeng magbalita lahat ng mga tao. Pwede tayong tumalakay ng mga balita at mag-criticize sa ating gobyerno, pero sana naman kung i-criticize natin yung ating gobyerno, much better na magpakita tayo ng resibo mga kababayan, or di kaya naman may ebidensya tayo sa sinasabi natin laban sa isang tao. Ano po, lalo na kung mapapansin ninyo, lahat ng mga kababayan natin Pilipino, napakinggan nyo naman yung sinabi ni Secretary Abalos. Hindi nang gagaling sa kanila yung reward kung hindi galing sa mga pribadong tao. At yung mga pribadong tao na yon, yun mismo yung mag-aabot ng reward dun sa mga makakapagturo sa mga kasamahan ni Kibuloy at kay Kibuloy. Ano po, at kung sakali na maging tagumpay yung paghuli kay Kibuloy, makakamta ng taong nagturong yon yung reward. Mga kababayan, na galing dun sa pribadong tao. Ibig sabihin, kung galing yan sa pribadong tao, walang kinalaman dyan ng ating gobyerno, Ka Eric. Ang tandaan nyo na po, wala po kayong utak. Pagpatuloy pa natin. Ang pagbibigay ng reward ay hindi lamang violation sa impartiality spirit of justice. Ito ay nagpo-promote ng vigilantismo. Ang vigilantismo sa inyo ay umiira lamang kapag nagkakaroon ng very apparent breakdown of leadership in government. Ganyan kasi pag utak kriminal mga kababayan, sa totoo lang, pero hindi ko sinasabing utak kriminal siya, ganito lamang yung isang example ng utak kriminal. Nagkaroon lang ng reward sa ulo, vigilante na agad. May babawian agad ng buhay. Hindi ba pwede mga kababayan na mahuli yung taong yon at harapin yung kanyang mga kaso? Ano po na nakapending sa mga hukuman, kaya po hinahanap si Pastor, may warrant of arrest po yan. Kaya po yan pinatungan sa ulo, dahil naiinip na ang mga kababayan nating Pilipino dahil ilang buwan na, magtatatlong buwan na ata mga kababayan, hindi pa nasasakote at nadadakip etong si Pastor Apollo C. Kibuloy. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, dito sa sinasabi nitong si Ka Eric, pag ang utak mo, utak kriminal, talagang ang nasa isip mo agad, kaya pinatungan ng reward yung isang tao, dahil ipapahanting na sa vigilante, buhay man o patay mga kababayan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Mr. President, kung ayaw mong questionin ka at tanungin ka ng mamamayan, pasagutin ka sa mga bagay na malinaw na may mga paglabag sa batas at may malinaw na gumagamit ng abuso sa kapangyarihan, you better resign from your office as the President of this country and go back to private life. Sino ka? Yan yung tanong dyan. Sino ka para pababae ng ating presidente sa kanyang posisyon? Sino ka? Isang sinungaling na tao na nag-imbento ng kwento laban kay Romualdez na hindi naman napatunayan sa Congress. Tapos paniniwalaan ka ng ating presidente. Alam nyo, sa totoo lang kung hindi ninyo kayang magsabi ng totoo sa mata ng publiko, much better magsara na kayo. Much better, wag na kayong gumawa ng mga video at manahimik na lang kayo. Ganun lang kasimple. Mga kababayan, kung hindi nila kaya na magsalita ng katotohanan at maglathala ng pawang katotohanan sa mata ng mga kababayan natin Pilipino at magbalita ng totoo, much better mag-resign na kayo. Alam nyo, sa ginagawa nitong si Ka Eric, pinapatunayan nyo lang na deserve ninyo na tanggalan talaga kayo ng prangkisa. Kasi napakasinungaling nyo. Biruin mo, sabihin mo, ang presidente, yung nagpatong sa ulo nitong si Pastor Apollo C. Kibuloy. Ngayon naman sinasabi mo, abusado sa kapangyarihan, etong si PBBM. Paano naging abusado sa kapangyarihan yung ating presidente mga kababayan na hindi gumagamit ng kanyang kapangyarihan para makagante
doon sa mga tao na bumabalahura sa kanya. Dahil mga kababayan, ito kung titingnan natin, kung si PBBM ay talagang abusado sa kapangyarihan, di sana ipinakulong na niya kahit walang dahilan etong si Ka Eric. Pero kung titingnan natin mga kababayan, kahit merong dahilan etong si PBBM para ipakulong, yung mga katulad nitong si Ka Eric na tumutuligsa sa kanya at nag-iimbento ng mga kwento para lamang mapasama ang imahe ni PBBM, di sana mga kababayan, ipinakulong yan ni PBBM kung talagang abusado etong si PBBM. Pero kung titingnan natin, sino ba talaga ang tunay at totoong abusado sa kapangyarihan? Si PBBM ba o si Duterte? Si Duterte mga kababayan, kita nyo ba? Yung nagmura kay Duterte, teacher po ata yon nung panahon ng pandemic. Ano yung nangyari sa taong yon? Nakulong mga kababayan, ipinakulong. Kita nyo ba mga kababayan, nung tinutuligsa ni Leila de Lima, etong si dating Pangulong Duterte, ano yung ginawa nila? Nag-imbento sila ng mga kwento na naging dahilan para mabuno ng maraming taon sa bilangguan etong si former Senator Leila de Lima mga kababayan. Nung tinutuligsa sila ni former Senator Trillanes, ano yung ginagawa niya? Pati yung amnestia ni Trillanes pinapakailaman niya dahil gusto niya na maibalik sa bilangguan etong si Trillanes, kaso nga lang sa kasamaang palad mga kababayan, hindi po siya nagtagumpay. Ngayon kung titingnan po natin, eto tanong ko kay Ka Eric, sino ka para manawagan na mag-resign ang ating presidente dahil sa sinasabi mo, abusado sa kapangyarihan? Di ba kung titingnan natin, kung tutusin, ikaw yung abusado sa kapangyarihan na natatamasa mo. Yung kapangyarihan na malaya kang na nakakapagbigay ng sarili mong pahayag, na kung saan malaya kang naninira ng buhay ng ibang tao. Katulad nung ginawa mo kay Romualdez na hindi mo naman napatunayan. Di ba mga kababayan? Anyway, ipagpatuloy pa natin. Because hindi ka nababagay sa gobyerno kung ikaw ay ayaw tanungin at ayaw sumagot sa mga tanong ng taong bayan. Si Sarang hindi nababagay sa gobyerno kasi ayaw ni Sarang matatanong about dun sa 125 confidential fund. Hindi nyo ba nakikita? Hindi nyo ba napapansin mga kababayan? Pagka tinatanong si Sara about dun sa 125 confidential fund, kanino niya ipinapasa? Dun sa kanya mga sekretarya mga kababayan. Dun niya ipinapasa yung tanong at yung mga sekretarya niya ang sumasagot. Diba kung titingnan natin, si Sara talaga yung hindi nababagay sa gobyerno. Bakit? Kasi pagka may issue laban sa kanya, ayaw na ayaw niyang matatanong about dun sa isyong yon. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Yun po ang hahatol sa iyo ay mamamayan. At marami pa po mga kasama ko ang maglilinaw. Pero klaro po, ang pagsunod sa batas, una sa lahat, hindi po yan lagos sa ilong o lagos lang sa tainga. Kaya nga kung talagang sumusunod kayo sa batas, go! Ipahuli nyo si Pastor Apollo C. Quiboloy at pasukuin nyo na yung pugante na nagtatago kung talagang sumusunod kayo sa batas. At kung talagang may puso pa ng batas, ano po dyan sa mga kukote pagkatao ninyo, kung talagang sumusunod kayo ng buong buo sa batas, bakit hindi nyo pasukuin si Quiboloy at yung mga kasamahan ni Quiboloy? Kung talagang may malasakit kayo sa ating sambayan ng Pilipino, bakit di nyo patunayan? Ipakita sa mata ng publiko na walang kinikilingan ng batas kung talagang gusto ninyo na masunod ang batas. Ngayon pa lang kumbinsihin nyo na si Pastor Apollo C. Quiboloy na harapin ang batas at sumuko sa batas. Ano po, hindi yung puro salita kayo against the president. Kailangan yung pagkausaping batas, kailangan presidente natin lagi yung masama. Pero pagdating sa inyo, kailangan mabuti lagi. Yang si Pastor Apollo C. Quiboloy. Kung talagang gusto ninyo na masunod ang batas, dapat kayo yung sumunod sa batas. Ginagawa po yan. Gawin mo muna ang pagsunod sa batas. Sapagkat malinaw ang mga paglabag mo sa batas ay nangangahulugan din ng gobyerno mo ay tama lang ang deklarasyon ng Kingdom of Jesus Christ last time. Your government has become not just a miserable failure, but one of a lawless government. Yan yung sabi ni Ka Eric na walang utak, na hindi kayang pasukuin si Pastor Apollo C. Quiboloy kasi nga nabibigay yung luho niya. Ano po, di umano na makapag-travel pa Macau, makakain ng masarap na pagkain mga kababayan, at makapag-travel kung saan-saan sa tulong ng kanyang amo na si Quiboloy. Ano po ngayon, kung sasabihin nila at ididemanda nila, kung sasabihin nilang live illusion mga kababayan, nung isang araw nga kitang-kita natin yung video. Ano po mga kababayan, hindi ko na nga lang na i-full video yon kasi nga kinopyright nila. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin etong ating talakayan mga kababayan dito po sa fake news nitong si Badoy. Eto, pakinggan nyo to ha. Maganda to.
Kasi kung makikita ninyo, sinasabi nila yung pagkakaiba ni Duterte at saka ni PBBM. Eto nga yung sinasabi ko nung una bilib na bilib ako dito kay Badoy. Dahil kung titingnan po natin mga kababayan, etong si Badoy matalino to. Matalino po to, kaso nga lang ngayon, dahil nagtatanggol ng mali, yung pagiging matalino niya, naging bobo na po siya bigla. Ano po, at ang pinakamasaklapan niyan mga kababayan, sa totoo lang, kahit mali na ipipilit pa nilang tama. Ano po ngayon, eto panoorin po natin yung sinasabi dito nitong si Badoy. Inihahain ni Bongbong Marcos si Pastor sa Amerika kasi ako ay nagsilbi sa bayan under President Rodrigo Roa Duterte, a real president who really defended and protected every Filipino. At siya mismo, no, si President Duterte. Eto daw si PBBM, isinusubo sa bunganga ng Amerika etong si Pastor Apollo C. Quiboloy. Mga kababayan, kumbaga, parang ang sinasabi nitong si Badoy, ipinapahamak ni PBBM etong si Quiboloy sa Amerika. Hindi daw katulad ni Duterte na nung siya ay nagserbisyo sa administrasyong Duterte mga kababayan, lahat daw ng mga kababayan nating Pilipino talagang napoprotektahan nung panahon ni Duterte. At kapag ka daw may mga OFW na nabibiktima, talaga daw kung tutusin si Duterte pa yung pumupunta. Ano po, talagang masyado nga daw OA etong si Duterte kasi nga gusto pa daw ni Duterte siya yung pumunta sa isang OFW na nabibiktima ng pang-aabuso mga kababayan para ipakita yung pagmamalasakit ng isang presidente. Pero mga kababayan, kung matatandaan nyo, alam nyo ba yung istorya nitong si Mary Jane Veloso na kung saan mga kababayan may magagawa si Duterte, may paraan siyang magagawa para hindi matuloy yung pag-execute dito kay Mary Jane Veloso. Kahit sabihin natin na ito ay nag-guilty dun sa Indonesia dahil nahulihan po ito mga kababayan. Ano yung nahuli sa kanya? Heroin po ata yun. Yan. Dahil nahulihan siya mga kababayan ng 2.6 kg of heroin na naging dahilan mga kababayan para ma-found siya na guilty ng Indonesia, may magagawa si Duterte. Dapat dyan. Kaso anong ginawa ng magaling na presidente natin dati? Ang sabi dito mga kababayan, kung mapapansin ninyo, ito, kunin natin yung summarize. Yan. Ang sabi dito, Indonesia has said the President of the Philippines, Rodrigo Duterte, has given his blessing for the execution of a Filipino death row inmate, Mary Jane Veloso. President Duterte said, please go ahead if you want to execute her. The Indonesian President Joko Widodo said on Monday, September 12, 2016 mga kababayan. Diba kung talagang may malasakit si Duterte, eto Badoy kung nanonood ka sa atin, kung may malasakit si Duterte, kahit alam niya may magagawa siya, dapat ginawa niya yung tama. Dapat ipinaliwanag niya sa Indonesia na ikulong nyo na lang yan or bulukin nyo na lang yan sa bilangguan. Unfair naman sa aming bansa kung yan ay itutumba nyo or i-execute ninyo. Dapat sinabi na Duterte ganon kung talagang may malasakit po siya. Kasi mga kababayan, tingnan nyo ha, pag may mga dayuhan, ipagpalagay natin Chinese or Indonesian na mga drug lord na kahit guilty dito sa ating bansa, ano yung nangyayari mga kababayan? Na-execute ba sila? Hindi. Nakakapagtago pa nga at nakakalayo pa nga mga kababayan pagkatapos magnakaw di umano at mambiktima dito sa ating bansa. Pero etong kababayan natin sa Indonesia, payo lang ni Duterte yung hinihintay. Signal lang ni Duterte. Kung sasabihin ni Duterte sana noong mga panahong ito na wag ituloy yung pag-execute dito kay Mary Jane Veloso, sana buhay si Mary Jane Veloso. Kaso nga lang nakakulong mga kababayan. Pero maganda doon, hindi siya binawian ng buhay. Kaso nga lang, ang ginawa ni Duterte, binigyan niya ng blessing. Ano po, binigyan niya ng hudyat etong Indonesia na bitayin, etong si Mary Jane Veloso. Mga kababayan, dahil nga wala naman talagang malasakit si Duterte sa buhay ng mga kababayan nating Pilipino nung panahon po niya. Kaya nga kung mapapansin nyo, pag mainit yung usapin mga kababayan at may makikita si Duterteng paraan para makapagpapoget, makapagpabida, ano yung ginagawa niya? Nagpapakitang gilas, pero pag alam niya sa sarili niya na wala siyang mapapala mga kababayan, di ganito. Patulad na nangyari kay Mary Jane Veloso mga kababayan. Ano po, ipagpatuloy pa natin itong sinasabing kasinungalingan
nitong si Badoy. Medyo OA pa nga. Gusto niya pag nakarinig siya ng inaapi na OFW, gusto niya puntahan sa Middle East at siya ang susundo. Siya pa nga talaga ang susundo. Yun ang gusto niya. Hanggat pigil-pigilan namin siya. Pero itong Pangulo na ito, ano ang ginagawa niya kay Pastor Kibuloy? Inihahain niya sa Amerika. Ibinibigay niya ang isang Filipino citizen para lapain. Nako, Dr. Badoy, dun mo sabihin yan kay Mary Jane Veloso. Yang about sa sinasabi mo na kapag kami nabibiktima mga kababayan natin Pilipino, ang gusto ni Duterte siya pa yung pumunta. Bakit hindi mo magawang sabihin yan kay Mary Jane Veloso na hinayaan ni Duterte na ma-execute mga kababayan sa bansang Indonesia kung talagang may malasakit siya? Ano po, dahil biruin nyo dito hudyat na lang talaga ni Duterte yung hinihintay ng Indonesia para makapag-decide, makapag-desisyon kung ano ang gagawin dito sa guilty na si Mary Jane Veloso. Pero anong ginawa ni Duterte? Sabi pa nga dito, President Duterte said, "Please go ahead if you want to execute her." Ibig sabihin mga kababayan, bahala ng Indonesia kung ano yung gustong gawin, kung parusahan o tsugiin mga kababayan, di tsugiin. Sa madalit salita yan yung sinabi ni Digong. Ano po, kaya kung talagang si Digong ay may malasakit sa mga kababayan natin Pilipino, di niya sana hinayaan to. Di sana sinabi niya na unfair yan sa aming bansa. May mga pamilya yan dun sa amin na nag-aalala dyan. Ikulong nyo na lang. Huwag nyo na lang bawian ang buhay. Kung ganun sana sinabi ni Duterte, di sana napatunayan na tama itong sinasabi ni Badoy dito na talagang may malasakit si Duterte sa mga kababayan natin Pilipino. Ng Amerika, ganyang katuta si Bongbong Marcos, no? Talagang it's already excessive yung pag-persecute kay Pastor. Napaka-excessive. Imagine a bounty of what is it, we heard 30 now? Is it 30? No? Maybe it's your fundraiser again because kayo mga magnanakaw Talagang puro kayo pera, no? So, and what is it? Ayaw magnanakaw. Sa totoo lang mga kababayan, sino ba may mga issue 51 billion, 125 million? Tapos yung mga pharmaceutical pa. Sa panahon niya ni Duterte mga kababayan Tapos yung mga pogo pa. Di ba kung titingnan nyo mga kababayan, halos nasa sa kanilang termino ng mga panahong yon yung mga illegal na aktibidades. So ngayon, sino ang magnanakaw at gumagawa ng hindi maganda? Di ba yung termino na kung saan kasama itong si Badoy? Kaya nga kung makikita ninyo, ang lalakas at ang kakapal na mukha nila magsabi na magnanakaw yung kasalukuyang gobyerno. Pero sa termino nila na kung saan kasama siya, doon nagaganap yung mga nakawan. Hindi ba kayo nakukonsensya? Panahon ng pandemic isinasagawa ng administrasyong Duterte, hindi ko naman nilalahat, di umano, yung mga pagnanakaw sa pamamagitan ng pharmaceutical scam, mga kababayan. Di ba kung titingnan nyo, doon sa panahong yon, dapat mas, lalo na kung ikaw ay Pilipino, mas masasaktan ka Kasi kailangan ng mga kababayan natin Pilipino, lalo na ay mahihirap ng pagkain at gamot at assistant galing sa gobyerno. Pero anong sabi ni Digong? Walang pera. Pero kaliwat kanan mga kababayan, yung pangungurakot nila ng pera ng taong bayan. Kaya nga kung mapapansin nyo at kung makikita ninyo mga kababayan, sino ang tunay na magnanakaw? Yung administrasyon ngayon o yung dati mga kababayan na kung saan samut-sari yung nangyayari na hindi maganda? Ano po, ipagpatuloy pa natin. What you're doing to the members of the KOJC is really a violation of their human rights on so many levels. So we were the ones who should be questioning you, Mr. Marcos. What are your motives? What is it really, no? And we really are in a position to ask you that, and we want an answer. What are your motives? Why are you persecuting Pastor Kibuloy, and why are you doing this to the KOJC? Why are you a lapdog of the Americans to the point where you are going to serve whole Pastor Kibuloy, a Filipino citizen that you took an oath of office to defend and protect? Itong si Badoy, lapdog ni Kibuloy. Kasi pinagtatanggol niya si Kibuloy, mga kababayan Ito namang si Duterte, lapdog ng China. Kasi kung makikita nyo, di ba, ayon kay Duterte, ano po yung nasa sa isip ninyo, Mr. President? Siya yung presidente ng bansa. Nagtatanong pa siya kung ano yung nasa isip ng presidente ng China. Di ba gawain ng isang lapdog yon, mga kababayan? Ngayon kung titingnan ninyong mabuti, sinasabi niya sa panahong ito ngayon, may mga human rights na nalalabag mga kababayan. Pero nung panahon ni dating Pangulong Duterte,
talamak yung mga nalabag na human rights. Pero anyway mga kababayan, kayo po ano po ang komento ninyo hingil po dito sa mga sinasabi po nitong si Badoy. Pero kung ako ang tatanungin nyo mga kababayan, ito po ay isang malaking kalukuhan at ka-fake newsan. Dahil kung talagang may malasakit, si Duterte hindi niya hahayaan na bawian ng buhay etong si Mary Jane Veloso. Mga kababayan, na hinayaan lamang niya na ma-execute sa bansang Indonesia habang siya ay nagpapasarap dito sa ating bansa. Ano po dun sa pagkakasabi niya ng go ahead, ipinakita niya mga kababayan na baliwala sa kanya ang buhay ng isang Pilipino. Ano po? At dun sa mga ipinatumba niya mga kababayan nating Pilipino, nung panahon na siya ang presidente ng ating bansa, dun pa lamang po ipinakita niya mga kababayan na baliwala sa kanya ang buhay ng mga pobreng katulad natin. Sa bagay, paano ba naman paniniwalaan? Ito ha mga kababayan, paano ba naman paniniwalaan ng kampo nitong si Kibuloy, yung mga nabiktima ni Kibuloy di umano? Mga pobre lamang naman yun na katulad natin, mga kababayan, at doon sila sumusuporta kay Kibuloy na di umano'y maraming pera at ginojos po nila. Sa bagay, mas paniniwalaan nila yon. Kasi gaya nga po nung sabi ko sa inyo kanina, basta na ibibigay yung luho nila, sarado yung mga utak nila. Ganun lamang po kasimple mga kababayan. Pero anyway, kayo po, ano po ang komento ninyo hingil po dito sa mga topic po na hinimay po natin at tinalakay po natin mga kababayan. Comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo hingil po dito sa mga topic na hinimay po natin at tinalakay po natin.